We have another caller, si Donna ng UAE. Hello, Donna. Hello, good evening po. Nasa UAE ka ngayon? Yes po. O talaga? Saan sa UAE ate? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Dahil Pinoy dyan? Oh, madami po. O talaga? May panitang, may mga pagkain Pinoy ba dyan? Opo, meron po. Galunggong meron dyan. Oh, meron, Gigi. Ha? Meron, Gigi, galunggong. Talaga? Opo, meron. Kumbaga may Pinoy market dyan, ganun. Hindi naman po Pinoy market, pero ano po siya, meron po talaga. Talaga? Mga pagkain, halimbawa, pansit canton, yan. Meron. Meron po. Di ba kasi, mga kaibigan, aminin natin ha, trademark ng Pinoy ang pansit canton. Yes po. O kaya, yakisoba. Actually po, meron ako niyang stock dito. Talaga? Ano, chili mansi? Yes. Opo. Anyways, Donna, 31 ka na, taga saan ka sa Pilipinas ate? Cagayan de Oro. CDO. Yes. Kailan ka huli nakauwi ng Pilipinas? Last year. Kailan ka uwi ulit? December. December. Anong trabaho mo dyan? Receptionist po. O di maganda ka. Hindi naman po. Hindi ko na makausap talaga eh. O di hindi ka pala maganda. Receptionist saan? Pa? Saan ka anong kumpanya yan? Ano po? Healthcare po. Laboratory. Healthcare laboratory. Opo. Are you married? Yes, I'm married. Okay. Andiyan yung asawa mo nasa Pilipinas? Pilipinas. Okay. Sige. Ano nga paglilingkod ko sa'yo? Papa Jack, hindi naman po problema ng love life, pero gusto ko lang po sana mahingi ng a piece of advice lang. Sige. Ano po kasi, regarding sa totoong mom ko. Hello? Hello po. Regarding po sa totoong mama ko. Okay. Kasi hindi ko ewan ko paano ko simulan. Kasi ang mama ko talaga is ang tawag ko sa kanya, tita. Yung totoong mama mo, ang tawag mo tita? Opo. Tapos yung tita ko, tawag ko mama. Nag-swap. Kasi nga, nalaman ko kasi 2004. Ampon pala ako. So, inampon ka ng tita mo? Pinaampon. Hindi natin. Pinaampon ako. Alam mo, nakita niyo ba mga kaibigan yung konteksto? Sabi ko sa kanya, inampon ka ng tita mo. Diba? Pero binago mo yung statement ko kasi doon ka sa ikakasama ng loob mo. Pinaampon ako. Hindi kasi Papa Jack, totoo naman eh. Inilabas niya lang naman talaga ako. Sige, ulitin natin. Okay, ganito na. I don't know your story. Hindi ko pa narinig ang kabuuan ng kwento mo. But I know that you're calling my show because there's a missing part of you that you want to fix or you want to find. Tama, mali? Kasi kung wala kang pakialam sa kung ano ang latag ng buhay mo ngayon, why would you even bother to call my show unless you wanna fix something up, right? Hindi, totoo po na Papa Jack. Gusto ko talagang maayos. Okay, ulitin natin ha. Sige, ate. I wanna help you out. But you know, ate, the help I can give you is very limited. It will all come from you. Ulitin ko ha. So, inampong ka ng tita mo. Why is it so difficult for you to say yes to that? Kasi hindi ko po alam yung totoong story. Kasi masama loob mo talaga na. Oo, totoo yun. Hindi ko naman tinatago yun. Gusto ko magkwento ka ate ng kahit paano, bawas yung sama ng loob mo, okay? Yes. Sana ganun nga kadali. Kwento mo na. Kasi nalaman ko kasi second year college ako. Nung nalaman ko. Okay. At sa ibang tao ko pa nalaman, yung pala yung darating na tita ko, yun pala yung totoong nanay ko. Ayun, yung una ko umuwi, siyempre, masakit, nagrebelde ako. Nung una ko umuwi nang galing ako dito, sa kanya ako tumuloy. Pagtuloy ko sa kanya, kinausap ko siya. Wala naman siya may bigay na paliwanag sa akin. So, ibig sabihin natin, when you got there, alam niyo na parehas na ikaw ay anak niya? Alam ko, pero hindi niya maamin sa akin. Okay. According to yung kinilala mong nanay, bakit ka raw pinaampon? Siguro sabihin natin na ano yung tawag doon? Bunga lang ng pagkakasala. Kahit nga tatay ko hindi ko kilala di ba? Oo. Yun.
inano ko siya, kinausap, pero wala namang nangyayari. Ayaw niya aminin. Hindi niya nga ako matawag na anak eh. Walang lukso ng dugo? Hindi niya ako matawag na anak. Walang lukso ng dugo? Hindi ko alam sa kanya, pero ako, pag nakakausap ko siya, meron eh. Tumutulo na lang yung luha ko sa kanya. Pero ayaw eh. Inire-reject ako. Ilang beses akong humingi sa kanya ng chance. Okay. Naipaliwanag niya. Sige, ganito. Donna, pag-usapan natin by telling me about her right now. Ano ang buhay niyo ngayon? Anong trabaho niyo? Kasambahay po. Kasambahay. Is she married? May asawa ba siya? Pero separated na din sila. Okay. Ulitin ka, meron ba siyang asawa ngayon? I mean, may kinakasama? Wala. May anak siya? May anak siya. Alright. Ilang taon na yung panganay na anak niya? Maliban sa'yo? Hindi ko pa alam. Basta matanda pa po yun sa akin lahat. 3 po sila. Okay. According to sa tita mo na kinilala mong mama, ba't ka pinaampon? Well, you told me kanina, bunga ng pagkakamali. Can you elaborate on that part? Can you elaborate on that part? Yung bunga ng pagkakamali ka? Kasi nga po, parang nabuntisan lang siya, tapos iniwan na lang siya bigla. Okay. Ayun, kwento ng tinatawag kong nanay ngayon, yun nga daw dapat ipapalaglag na ako, pero hindi itinuloy kasi nga siya na yung sumalo. Okay. Ayun po. Pero di ba meron ka pang kapatid na mas matanda sa'yo? Opo. Hindi rin naman nila ako kinikilala eh. Donna, before we go on with your story, mind you, I want you to at least align tayong dalawa. You're calling my show tonight, and I don't have supernatural powers at it. I cannot make things happen for you. I can only listen to your story and give you pieces of advice and hope ate na kung naniniwala ka sa akin kaya ka tumawag, may gawin ka. Alright? Opo. If I am a genie tonight, and I always say this, pag nahihirapan ako magpayo, and if I have magical powers tonight, if by one click out there, I can give you what you want, according to how you want it. Anong wish mo sa akin? Ano po yun, Tata Jack? Anong hirap na sinabi ko? Hindi masyadong malinaw eh. Sabi ko ate, if I am a genie tonight, kung genie ako ngayong gabi, may powers ako to give you exactly what you want. At bibigyan kita ng pagkakataong humiling. Ano ang kahilingan mo sa akin? Ang kahilingan ko syempre, gusto ko siyang makausap talaga. Gusto ko malaman yung totoo. Ayoko nung nire-reject na ako. 3 times ko na siya kasi inire-reject na ako eh. Okay. Yung totoo lang. Okay. Tanggapin naman ako sa hindi. Okay lang. Gusto ko lang malaman yung totoo. Akala ko ang hihilingin mo sa akin yung maging anak ka sa kanya at magpakananay siya. Because ultimately, ate, yan yung goal eh. Di ba? So there's no point you asking the question kung bakit, kung wala ka namang gagawin na hakbang pag nalaman mo yung sagot. Papa Jack, ilang beses ko na siyang tinanong ng ganyan. I don't care kung ilang beses. Bakit? Meron ba limit yan natin kung ilang beses dapat? Wala po. Ang tanong ko lang po, Papa Jack, kailangan pa ba akong umasa sa kanya? Look, ate, we are not talking about a boyfriend here. Ang pinag-uusapan dito, nanay mo. Opo, hindi what I mean po, Papa Jack. Kailangan ko bang umasa dun sa nanay ko? Yep. Natanggapin niya ako? Yep. It's a big yes. Pero patuloy niya pa rin naman ako nire-reject. How do you approach her? How did you approach her nung time na... Kinausap ko siya, Papa Jack, ng sarili na ng kaming dalawa lang talaga nung umuwi ako. Wala. Isang hindi ako narinig sa kanya. Sinabi niya lang sa akin, tama na yun, tita na lang itawag mo sa akin. Paano mo siya kinausap? Kasi po, nagbakasyon ako doon. Almost 2 weeks ako doon sa Laguna. Oo, lagi-lagi ko siya nakikita. Paano mo siya kinausap? How did you approach her? Sinabi ko sa kanya na alam ko na yung totoo. Sabi ko, galit ka ba? Kalmado ka ba? Were you emotional?
Opo naman, kalmado ako. Hindi, kahit naman po ganun siya, hindi ko po nakuhang magmura sa kanya o sisihin o ano pa man. Ginagalang ko pa rin siya. Good, yeah, good. I admire you for that. Yeah. Sinabi ko naman sa kanya na, ayun nga, nalaman ko na yung totoo. Gusto ko lang sana marinig sa'yo mismo kung ano, kasi kung ano man paliwanag mo, tatanggapin ko. Ganon. Umiiyak na ako sa harapan niya. Wala akong narinig eh. Pero kahit naman wala akong narinig sa kanya na paliwanag, galit lang yun nandito, pero hindi ko naman sa sinabihan na masasamang salita. Hindi ko naman kayang gawin kasi yun. Totoo yun. Is it safe to conclude that at some point, there's a very big part in your heart that longs for you to become, di ba, to feel that you are her daughter at magpakananay siya sa'yo? Sana nga mangyari yun. Gusto ko na nga sa papadyak tawagin na nanay. Kaya saya lang pinagbabawalan niya ako. Bakit? Ayaw niya. Bakit? Ayaw niya. Tama na lang daw yung nanay kasi may nanay na daw ako. May mama na daw ako. Ganon. What's your question to me? Ano po? Question ko lang po, Papa Jack. Hanggang kailan ba pwede akong umasa sa kanya? O kung kailan ba kung kailangan ko ba talagang itanggapin yung pagre-reject niya sa akin every time na magtatanong ako sa kanya ng mga ganun. Well, honestly, no, given kasi yung sagot sa akin, when you said hanggang kailan, well, hanggat buhay ka. Kaya lang po siya, syempre may makatandaan na rin po siya. Hindi naman po natin masasabi yung buhay, di ba? I don't care. We can only control we can only control the part, di ba, that you have hands on. Sana nga po. Di ba yun sa'yo lang? And you're asking me something, ate, na we don't need her approval, di ba, to make it happen. You can just go ahead and be a daughter to her. Opo naman. Sana nga po, pag-uwi ko, eto na. Kasi balak mo siyang puntahan ulit. Ganito, look, Donna, ganito, first of all, please forgive me. I'm having a very difficult time to, diba, trying to come up with anything to tell you. But, kung halimbawa atin ang kwentuhan natin ngayon is that, Papa Jack, ampun po ako at gusto ko makilala yung nanay ko. Yun lang po, gusto ko makilala siya. I'm sure that it will be a pleasure, it will be a gift to you na makilala lang siya. Tama? Opo. Kaya lang iba scenario sa'yo. This makes it more difficult and heartbreaking kasi kilala mo na and yet you feel a sense of rejection from her. And you're calling my show, ate. Uulitin ko yung sinabi ko sa'yo kanina. You are calling my show. I believe that the reason why you're calling my show is because you want to fix something that's broken. Opo. I cannot do that for you. Of course. I can only be a friend to you and listen to your story and maybe tell you bits and pieces of what you might and can do. At I'm telling you right now, kung ang tanong mo sa akin, Papa Jack, hanggang kailan do this a lifetime until may hininga ka sa buhay? No. Until may hininga ka sa mundong ito. Opo. I'd like to believe, Donna, nung inabot ka niya, sa tita mo, para tawaging nanay, yung umama yung tita mo, I refuse to believe that at some point it did not break her heart. Nakikita po nga po siya umiiyak eh. There's just so many years na nawala na. You've lost many years. And she could have been a daughter to her and she could have been a mom to you. Ang dami ng taon na nawala. Opo, madami na. Kasi you are now 31 ka na, di ba? Opo, 31. 3 dekada atin. Congratulations, finally kilala mo na totoong nanay mo. Don't stop. Hindi mo. Ewan ko. Kung hindi mo maramdaman... Tagal na lang tinago eh. Donna? Po. Kung hindi mo maramdaman na... ayoko maniwala ayaw ka niya maging anak eh. Pero kung yun ang nararamdaman mo, ayaw kitang kontrahin. Ikaw nakaramdam niyan, ano? Opo, kasi Papa Jack, ayoko mga paniwalaan na ganun eh. Pero the time na tinatry ko, ba't ayaw niya akong tanggapin? Maybe it's not easy for her. Siguro naiiya sa sarili niya. Siguro naiiya siya na she wasn't there. I can only assume. But I am sure of one thing. If it's not easy sa iyo
It wasn't easy for her as well. That I'm sure of. You're a grown-up person, 31 ka na. And you want a very simple thing. Opo. Diba? Gusto mo itama yung relasyon yung dalawa. Kasi alam mo siya na yung nanay mo. Siyempre naman po. If you will be turned down, who cares? If you feel a sense of rejection, who cares? Grab the chance. Alam mo kasi ate, yung yung connection ng anak sa magulang, that's supernatural at some point. Diba nga? Intangible talaga yan. Mga kaibigan, napaka-intangible niya. It is something, ate, na even if in the next lifetime, you are connected. Totoo po yan. And you are in the same lifetime right now. You exist in this lifetime, she exists in this lifetime, you have the chance to go to her and make it happen. Kung tanong mo sa akin hanggang kailan, don't give yourself a deadline. Okay po. Get yourself a mom that you deserve. Why? Because she's your mom. Okay po. Gagawin ko yan. And please, ate, do not afford for yourself yung sama ng loob muna. Ibalato mo muna sa kanya yun. Huwag ka muna sama ang loob sa kanya pag naramdaman mo na you are being rejected, hayaan mo lang muna. If in the process, it's going to life in the process, ate, it's gonna get you a mom. Yan naman ang gusto mo. Who cares? Okay po. Do you love her? Of course. You love her so Siyempre much? naman po. Kasi kahit pa paano, nanay ko siya eh. Ayoko marinig yung kahit pa paano. She does not deserve that. Tanggalin mo yung kahit pa paano. Gusto kong marinig, ate, yung nanay ko siya. Nanay ko siya. Sa kanya ko nang galing. Mahal ko yun, siyempre. Have you forgiven her? Sa totoo lang, Papa Jack, hindi pa masyado. You will tonight. You will tonight. Tonight we are going to unload what's heavy we've been carrying, ate, sa buhay na ito. You were second year college na nalaman mo, tama? Opo. Ilang taon na? Ang tagal na. Tagal na po yun. Hindi yung pa napatawad. Ang hirap po eh. Lalo na hindi mo alam yung dahilan. Ate, yung dahilan, tsaka mo na maintindihan yan. There are things that does not need explanation. It would just make sense after a while. And I'm praying this is one of those. Sana nga po. Maybe it does not make sense right now para intindihan kung bakit kanya binigay sa tita mo. But I'm looking at the brighter side, ate. Ibinigay kanya sa tita mo. Tama? Opo. Ayaw ka rin niya mawalan tuluyan. Siguro She knew sana during po, that time, ate, you will always be around. She might not be the mom that you deserve, ate. Pero alam niya that every time naiisipin niya kung nasan yung anak ko. Oh my God, we lost the caller. Sayang ha, sayang. There's no way you can get back to her, mga kaibigan. Nasa Abu Dhabi po siya ngayon. Unless magpadala kayo ng plane ticket pupunta ko ng mga kaibigan. Willing naman po ako bumiyahe ngayon. Actually, may gamit ako sa kotse. Naka-impake ako. Paalis kami naka-Mustang bukas. Daw? Ay, nako. Nalungkot ako, ha? It's a very sad story. But, you know, mga kaibigan, there will be happy endings. There will be happy endings. There will be. Nakakalungkot lang na. Diba kasi pag family, mga kaibigan, it is a part of your existence that whatever you do, mga kaibigan, you cannot deny it. Connection yan eh. It's almost supernatural. Sorry mga kaibigan, di ba? I guess, wala na, hindi na ako naputol yung linya. I guess we can just be contented sa conclusion na
sa conclusion na she said yes. She will not stop. Donna, God bless your heart. And I will pray that you get yourself a mom because you have the chance. Pag pamilya pinag-usapan na it's moving, mga kaibigan. Ay, nako. Dami nalulungkot ngayon, no? Hello po sa mga, sa mga salbahe sa nanay. Yung pala sagot. I hate you guys. Just so you know. Hello po sa lahat ng mga taong I hate you. From the inner core of my guts. Parents are not perfect individuals, man. They'll be wrong. Stop expecting that they can give you perfect advice, they can act perfectly around you. They're not. Ano ba? Hala nanay mo tsaka nanay mo? Anong mali? Ang nakakapikon na part, mga kaibigan, sometimes, pag ibang tao nagkamali sa'yo, it's very easy for you to forgive. Pag ibang jowa mo, nasaktan ka, pinaiyak ka, niloko ka, ang daling magpatawad. Pero pag nanay mo, tatay mo, Diyos ko talaga. Gusto ko ng bagong laptop, patawarin kita, mga ganun. May ganun anak, mga kaibigan, ha? Pag ako nakatingin anak, papalo ko yung laptop sa mukha mo. Mabasag yung laptop. Kasabay ng mukha mo. Yung mga nakaantapay, mga kaibigan, sa Bahing Dagat. Good evening po sa inyo. You guys are welcome to call my show. It's 832-6171 or 1-800-10-100-5683. It's 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Sabi niyang Papa Jack sa Team iBugs here, you only have one mom, no one can ever replace that. Love them, cherish them, while they're still around. Tama naman, mga kaibigan. Amen. Miss Donna, ang nanay ay nanatiling anghel na taimtim nagdadasal para sa anak. Hindi man siya kasama sa lahat ng oras. I believe that, especially nanay, they are the first inventors of the world. Sila ang unang inventor ng mundong ito. Nakakita ba kayo ng nanay, mga kaibigan, na sa ref ninyo, pagbukas mo ng ref? Kung may ref kayo, ha? Kung wala, styro, kanyari. Di ba na, may malamig na manok, may sayoting nandun, may malamig na ulam kahapon, mamaya ulam na yan, nag-invento na siya ng putahe. Nanay lang kayang gumawa niyan. Honestly, mga kaibigan, if you observe this, nanay lang, mga kaibigan, ang kayang maglaba, maglinis ng bahay, mag-alaga ng anak, di ba? Mag-alaga ng anak, mag-Facebook at the same time, mamalaan siya ng damit, at the same time, di ba? Nang parang hindi pa napagod. Ang tatay, pag-ugasin mo lang ng pinggan, daming ginawa para sa kanya. Napagod ako pag-ugas akong pinggan. Di ba? Tama, di ba? Di ba? Pero pag mga nanay paano ginagawa ng nanay mo yan? Nakahapon, ninabot mo yung panty mo, may regla, bukas na labahan na. Nakita ng nanay mo, chinek niya kasi. Tama, di ba? Honestly, mga kaibigan, yung mga nanay lang natin, yung mga tipong pag dumating ka na madaling araw at kailangan mong damit na paplantsahin, magdabog man yan, paplantsahin niya yan. Bakit? Ayaw ka niya umalis sa pangit katignan. Di ba? Tapos kung makasagot kayo, mga tarantadong kayo, mga anak kayo, yung mga, I'm referring mga kaibigan sa mga anak sa Wayla. Di ba? Akala nyo, mas magaling kayo sa magulang. I hate mga kaibigan yung mga anak na walang niya sa magulang. I hate them. Pakibati naman si Marisol at Abby ng Celebrity Nails. Nagpapamanicure ako sa bahay namin. Sabi ni Cara Carinosa, pakabati ka, DJ ka na. Ba't mong batiin niya mga yan? Maligayang pakikinig po sa inyo. Thank you very much for tuning in. Mabait ka sa magulang, madaming bagsak na blessing ang matatanggap. Sabi dito, I believe. Amen. Celebrity Nails is tuning in right now. Thank you very much for tuning in.
Naputol yung call natin, sayang. Dalawa na naputol, ha? Patay mo. Okay lang naman.